Bago tayo mag-umpisa ay huwag mong kalimutan mag-subscribe sa channel na ito, at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa ating mahalagang balita. Sa mga nakalipas na linggo, lalong naging mapanindigan ang China sa mga aksyong militar nito, na nagpapataas ng tensyon sa ilang bansa. Isang kapansin-pansing insidente ang kinasasangkutan ng mga puwersang pandagat ng Dutch, kung saan pinalibutan ng dalawang Chinese fighter jet ang isang Dutch frigate HNLMS Trump, habang ito ay nagpapatrolya bilang suporta sa mga parusa ng UN laban sa Hilagang Korea sa East China Sea. Iniulat ng Dutch Defense Ministry na ang mga Chinese jet ay lumapit sa NH-90 helicopter ng barko, na lumikha ng isang potensyal na hindi ligtas na sitwasyon. Ibinasura ng China ang mga pahayag na ito, iginiit na ang Netherlands ay nagpapatakbo ng mapanukso sa mga lugar na kontrolado ng China. Ang mga kamakailang aksyon ng China ay bahagi ng mas malawak na pattern ng agresibong pag-uugali na naglalayong ipakita ang lakas ng militar nito. Ang mga pagkilos na ito ay nakikita bilang isang diskarte upang takutin ang ibang mga bansa at igiit ang kontrol sa mga pinagtatalunang rehiyon. Halimbawa, ang isang kamakailang insidente ay nagsasangkot ng isang Chinese fighter jet na nagpaputok ng mga flare malapit sa isang Australian helicopter na nanganganib sa kaligtasan nito. Ang ganitong mga maniobra ay nagpapakita ng kahandaan ng China na makisali sa mga mapanuksong aksyon upang palakasin ang mga pag-aangkin sa teritoryo at presensya ng militar sa mga pinagtatalunang lugar. Ang pag-uugali na ito ay hindi nakahiwalay ngunit bahagi ng isang pare-parehong diskarte. Ang mga katulad na agresibong taktika ay naobserbahan sa mga pakikipag-ugnayan sa ibang mga bansa, na sumasalamin sa mas malawak na geopolitical na ambisyon ng China. Ang mga pagkilos na ito ay nagpapataas ng mga alalahanin sa mga kalapit na bansa at internasyonal na komunidad tungkol sa katatagan ng rehiyon at ang panganib ng lumalalang mga salungatan. Patuloy na tinatanggihan ng China ang pananagutan para sa mga insidenteng ito, na sinasabing tumutugon lamang ito sa mga provokasyon ng ibang mga bansa. Gayunpaman, ang dalas at likas na katangian ng mga pagtatagpo na ito ay nagmumungkahi ng isang sadyang diskarte upang igiit ang pangingibabaw sa East at South China Seas. Ang diskarteng ito ay nagpapataas ng panganib ng mga aksidenteng pag-aaway na maaaring lumaki sa mas malalaking salungatan, na posibleng kinasasangkutan ng maraming bansa at humahantong sa isang mas malawak na digmaan. Ang internasyonal na komunidad ay nananatiling mapagbantay na ang anumang maling pagkalkula ay maaaring magkaroon ng malubhang kahihinatnan. Binibigyang diin ito ang agarang pangangailangan para sa mga diplomatikong pagsisikap na pamahalaan at bawasan ang mga tensyon na ito bago ito lumaki pa. Ang Netherlands ay naglabas ng mahigpit na babala sa China bilang tugon sa isang nauukol na insidente na kinasasangkutan ng mga hukbong pandagat ng Dutch sa East China Sea. At kapag inulit pa ito ng China ay hindi magdadalawang isip ang Netherlands na parusahan ang China sa mga mas asama nitong aksyon, at baka humantong pa sa isang malaking digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa isang makabuluhang pag-unlad, ang NATO ay nagbigay ng mahigpit na babala sa China bilang tugon sa kamakailang mga agresibong aksyon sa internasyonal na karagatan. Lumakas ang tensyon nang ang mga sasakyang pandagat ng China ay gumawa ng mga mapanuksong maniobra malapit sa mga teritoryo ng mga kaalyado ng NATO, na nagdulot ng mga alalahanin tungkol sa seguridad at katatagan sa karagatan. Ang kalihim general ng NATO, na nagsasalita mula sa Brussels, ay kinundina ang mga pagkilos na ito bilang walang ingat at destabilizing. Binigyang diin niya ang pangako ng NATO na itaguyod ang internasyonal na batas at tiyakin ang kalayaan sa paglalayag alinsunod sa itinatag na mga pamantayan. Inulit ng alyansa ang suporta nito para sa katatagan ng rehiyon at hinimok ang lahat ng partido na magpigil at igalang ang mga internasyonal na kasunduan. Ang babala ay dumating sa gitna ng lumalagong pagkabalisa sa lumalawak na presensya ng militar ng China at pagiging mapanindigan sa mga estratehikong rehiyong maritime. Ang mga miyembrong estado ng NATO ay nagpahayag ng pakikiisa sa mga apektadong kaalyado at binigyang diin ang kahalagahan ng pagpapanatili ng bukas na mga channel ng komunikasyon upang maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan at mabawasan ang mga tensyon. Habang nagpapatuloy ang diplomatikong pagsisikap, nananatiling mapagbantay ang NATO sa pagsubaybay sa mga pag-unlad at nakahanda na ipagtanggol ang mga interes ng mga miyembrong estado nito.
Ang internasyonal na komunidad ay tumitingin sa China upang ipakita ang responsableng pag-uugali at makatutulong upang mabawasan ang mga tensyon at magsulong ng mapayapang paglutas ng mga hindi pagkakaunawaan sa karagatan. Ang mga kamakailang aksyon ng China ay nagdulot ng internasyonal na pag-aalala dahil ito ay lumilitaw na humahamon sa itinatag ng mga internasyonal na alituntunin at pamantayan. Ang pinakahuling insidente ay kinasasangkutan ng mga sasakyang pandagat ng China na nagsasagawa ng mga mapanuksong maniobra malapit sa internasyonal na karagatan, na nagpapataas ng mga alarma sa mga kalapit na bansa at sa mas malawak na internasyonal na komunidad. Bilang tugon, maraming bansa ang nagpahayag ng matinding pagkondena, na binabanggit ang mga aksyon ng China bilang walang ingat at destabilizing. Ang United Nations Security Council ay nagpatawag ng isang emergency session upang tugunan ang tumitinding tensyon, na may ilang miyembrong estado na nananawagan para sa pagpigil at pagsunod sa mga internasyonal na batas maritime. Binigyang diin ng tagapagsalita ng US State Department ang kahalagahan ng pagtataguyod ng kalayaan sa paglalayag at mapayapang paglutas ng mga hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng mga diplomatikong hakbang. Katulad nito, ang mga pinuno ng European Union ay nagpahayag ng pakikiisa sa mga apektadong bansa at nanawagan para sa dialogo upang tutulan ang mga masasamang aksyon ng China at kasakiman nito sa pang-aangkin ng mga teritoryo. Samantala, ipinagtanggol ng China ang mga aksyon nito bilang mga kinakailangang hakbang upang mapangalagaan ang soberanya ng teritoryo at interes sa dagat. Gayunpaman, ang mga katwiran na ito ay natugunan ng pag-aalinlangan mula sa mga internasyonal na tagamasid, na nangangatwiran na ang gayong mga maniobra ay nagpapahina sa katatagan ng rehiyon at nalalagay sa panganib ang bansang China. Habang lumalala ang sitwasyon, patuloy na naghahanap ng mga paraan para sa de-escalation at makabuo ng parusa sa China sa mga malinitong akusasyon sa mga kalapit na bansa. Ang internasyonal na komunidad ay nananatiling mapagbantay, na binibigyang diin ang pangangailangan para sa lahat ng partido na sumunod sa mga internasyonal na alituntunin at magtrabaho patungo sa mapayapang mga resolusyon na nagtataguyod ng pandaigdigang seguridad at katatagan. At kapag gumawa pa ng isang maling hakbang ang China laban sa mga kalapit na bansa nito, ay hindi mag-atubili ang United Nations na parusahan ang China, at hindi nito magugustuhan ang gagawin ng UN sa China kapag hindi ito sumunod sa international na batas. Nagbabala din ang Australia at Amerika sa China na itigil na ang panggugulo nito sa mga mahihinang bansa katulad ng Pilipinas, dahil kahit anong gawin ng China sa Pilipinas ay hindi nila ito pababayaan. Ayon pa sa Australia, hindi dapat mabahala ang Pilipinas kung magbanta ito ng gyera sa Pilipinas, dahil maraming bansa ang tutulong sa Pilipinas kung mangyayari ang mga panahong ito. Dagdag pa ng Australia, hindi pa rin mananalo ang mas asama laban sa gumagawa ng kabutihan para sa kanyang mga mamamayan. Ikaw, idol, ano ang masasabi mo sa mga masasamang aksyon na ginagawa ng China? At papayag ka ba na parusahan ang bansang China kapag hindi ito sumunod sa international na batas at magpatuloy sa kasakiman nito? Hanggang dito na lamang po mga idol. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.